Mayroong isang It's a lubhang great finish. nakalalason, And she malalim ang has pagkakaugat, at ganap na gawa-gawang teorya ng pagsasabuatan na for the kasalukuyang finish. nakakaapekto sa madilim na Leah sulok ng Vigliones, pandaigdigang internet ng two-time tennis. finalist. At ito ay lubos na umuunlad sa emosyonal na pagkawasak ng isang malalim na madamdaming tagahanga na desperadong naghahanap ng dahilan upang ipaliwanag ang isang ganap na kapahapahamak na pagbagsak ng atleta. Ang internet ay lubos na binaha ng isang lubhang mapanganib, lubos na ginawang clickbait na salaysay na nagsasabing ang Lin's Open Round of 16s na paghaharap sa pagitan ng Philippines, global sensation na si Aunt Alexandra Iala, at ang mabangis na agresibo na Imon 2017, French Open champion na si Jelena Ostapenko, ay isang laban kung saan nandaya si Ostapenko sa isang laban na walang nakasaksi. Maging ganap, hindi maikakaila, at lubos tayong malinawan ngayon. Si Jelena Ostapenko ay talagang hindi nandaya. Walang iligal na paglalaro. Walang phantom medical timeout na ginamit upang malisyosong nakawin ng momentum. Ang nakakatakot at masakit na katotohanan ng aktwal na nangyari sa dinurog na pulang luwad ng Austria ay mas malupit kaysa sa anumang gawa-gawang iskandalo ng pagdaraya. Ang tunay na nangyari ay isang paghaharap ng dalawang magkaibang psikolohikal na realidad, isang paghaharap na walang nakakita, dahil ang sukdulang digmaan ay ganap na ipinaglaban sa loob ng lubos na pabago-bago at magulong isipan ng Latvian superstar. Agresibo naming sisirain ang box score na ito, ilalantad ang ganap na katotohanan sa likod ng kasumpa-sumpang komprontasyon ng mga manonood, at susuriin kung paanong ang isang hindi malalampasan na buba po kainso na lamang ay marahas na naglaho sa harap ng buong mundo. Ito ang walang awang tapat na pagsusuri sa anatomiya ng pinakanakakagulat na pagbabago ng momentum ng 2026 WTA season. Para lubos na maunawaan ang napakalaking karahasan sa palakasan na naganap, kailangan mong maingat na suriin ang lubos na katalinuhan na ipinakita ni Alexandra Iala sa mga unang yugto ng parehong set. Sa mahabang bahagi ng laban na ito, walang dudang taglay ni Iala ang ganap na taktikal na plano upang tuluyang talunin ang isang kampiyon ng Grand Slam sa kanyang pinakamahusay na ibabaw. Sa unang set pa lamang, lumabas si Iala nang walang anumang pag-aalala sa lakas nuklear ni Ostapenko. Lubos niyang ginamit ang kaniyang piling kaliwang kamay na Rafa Nadal Academy topspin upang aktibong pilitin si Ostapenko sa mga hindi komportabling posisyon. Agresibong siniguro ang isang napakalakas na Farfetch dua na lamang. Siya ang nagdidikta sa mga rally. Lubos niyang sinasakal ang flat strike zone ng Latvian. Ngunit ang brutal at walang patawad na katotohanan ng nangungunang profesional na tennis ay talagang hindi mo maaaring iwanang bukas ang pinto para sa isang top 25 player. Ganap na binuksan ni Maya Ostapenko yung switch, agresibong itinaas ang kanyang return winners at marahas na nagpakawala ng apat na magkakasunod na laro para nakawin ang unang set po 6 for you. Isa itong napakalaking psikolohikal na dagok, ngunit tuluyang tumanggi si Ayala na sumuko. Pumasok siya sa ikalawang set at nagbigay ng isang ganap na masterclass sa baseline resilience. Paulit-ulit na binasag ni Ayala ang kilalang-kilalang marupok na serve ni Ostapenko na nakakuha ng isang malakas, lubos na protektado at tila hindi malalampasan na sa tie sa 1 na lamang sa ikalawang set. Halos wala siyang natatanggal na puntos. Malapit na siyang mapilitan ng isang mapagpasyang at uhaw sa dugong ikatlong set. Nahawakan pa niya ang isang mahalagang set point sa ikapitong laro. Lubos na naniniwala ang tradisyonal na sports media at ang buong Pilipina fanbase na malapit nang matapos ang laban. Umapaw ang mga hula sa social media tungkol sa pagbabalik ni Ayala, kung saan ipinagdiwang ng mga tagahanga ang tila hindi maiiwasang ikatlong set. Ngunit dito mismo nawalan ng malay ang internet at nagsimulang agresibong lumikha ng maling salaysay ng pandaraya. Nang she's ang lamang, habang nakatitig ng diretso sa dulo ng ikatlong set, pansamantalang nawala sa balanse ng emosyon si Jelena Ostapenko. Ngunit sa halip na ilegal na mandaya,
Gumawa siya ng isang bagay na ganap na klasiko ni Ostapenko. Nakisali siya sa isang napakatindi at kitang-kitang pagtatalo sa pamamagitan ng salita sa isang nakakagambalang manunood na nakaupo sa gitna ng mga manunood ng Austrian. Para sa isang ganap na hindi sanay at kaswal na tagamasid, ang aktibong pakikipaglaban sa isang tagahanga kapag ikaw ay bagsak na paimbuwan ay karaniwang ang huling pako sa kabaong. Sa matematika, ito ay hudyat ng isang ganap at walang alinlangang pagbagsak ng psikolohikal. Inakala ng mga tagahangang nanonood sa kanilang mga screen na ang magulong pagkaantala na ito ay isang kalkuladong ilegal na taktika upang sirain ang ritmo ni Eala. Ang mga teorya ng sabwatan ay nagsimulang bumaha sa Twitter, Instagram, at mga forum ng tennis sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa walang awa at lubos na analitikal na realidad ng utak ni Ostapenko, ang partikular na magulong komprontasyong iyon ay nagsilbing ganap na high-octane rocket fuel. Lubos niyang ginamit ang nakalalasong at pagalit na enerhiya ng arena at ginawa itong sandata. Hindi niloko ni Ostapenko ang sistema. Lubos niyang sinuway ang lahat ng kilalang batas ng sikolohiya ng tennis. Kasunod ng berbal na pagtatalong iyon sa mga manonood, opisyal na nagsimula ang laban na walang nakasaksi. Mula sa matinding misfire, double faults at pagbibigay kay Eala ng libreng puntos, biglang naglaro si Ostapenko ng may ganap na walang kapintasang katumpakan at nakakatakot na katumpakan. Tama ang paglalarawan nito sa mga komento sa internet. Pansamantala siyang naging a prime Serena Williams. Agresibo siyang humakbang 1 hanggang 2 metro, direkta sa loob ng baseline at marahas na pinarusahan ang bawat bolang tinamaan ni Eala. Tuluyang inalis ni Ostapenko ang raketa sa mga kamay ni Alexandra Eala. Nakatama siya ng mga nakakabaliw na flat-piercing return winners diretso sa pinakamalayong sulok ng court, kaya't wala ng oras ang batang Pilipina para pisikal na mag-react o mag-set up ng kanyang defensive slices. Hindi maikakaila ang transformasyon. Bago ang komprontasyon, nakagawa si Ostapenko ng maraming unforced errors at tila pagod na pagod. Pagkatapos ng komprontasyon, tumaas ng husto ang kanyang first serve percentage, naging surgical ang kanyang ground stroke depth, at naging agresibo ang kanyang court positioning na halos matakot na. Ganap niyang binura ang Mumbaku-Daan-Bawon na lamang sa pamamagitan ng pag-atake ng isang nakakagulat at uhaw sa dugong 6 na magkakasunod na laro upang marahas na nakawin ang ikalawang set 5-5 pa at tapusin ang laban sa loob ng 2 oras at 43 minuto. Ang statistikal na breakdown ng huling 6 na larong iyon ay nagpapakita ng isang manlalaro na gumagana sa ganap na kakaibang antas. Nanalo si Ostapenko to 85% ng kanyang first serve points sa yugtong ito, naka-12 winners, kumpara sa ng 3 unforced errors lamang at nabasag ang serve ni Eala ng 3 magkakasunod na beses nang hindi nakaharap ng kahit isang break point. Hindi natalo si Eala dahil siya ay nadaya. Natalo siya dahil direktang napunta siya sa landas ng isang ganap na hindi mapaglarong nuclear baseline hurricane na biglang nakahanap ng absolute peak physical strike zone nito. Isinasalaysay ng mga istatistika ng laban ang buong kwento. Tinapos ni Ostapenko na may 32 winners kumpara sa 28 unforced errors, habang si Eala ay nakakuha lamang ng 18 winners laban sa 22 unforced errors. Higit sa lahat, sa kritikal na huling 6 na laro, si Eala ay nanalo lamang ng 7 puntos sa kabuuan. Ang sukdulang nakakadismayang aral na dapat agad na tugunan ni Alexandra Eala at ng kanyang piling coaching staff ay ang ganap na hindi maikakailang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang mahusay na mandirigma at pagiging isang walang puso at walang awang berdugo. Lubos na napatunayan ni Eala na kaya niyang lumaban mula sa likuran at napatunayan din niya na kaya niyang bumuo ng malaking kalamangan laban sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Ang kanyang pagganap sa pag-abot sa Maiganapas sa ikalawang set ay nagpakita ng taktikal na kapanahunan, pisikal na tibay, at mental na katatagan.
Ngunit kapag mayroon kang isang lubos na emosyonal at lubhang mapanganib na Grand Slam champion, naganap na nakapikit sa sahig sa H5 Sien, talagang hindi ka maaaring umasa sa mga depensibong slice o drop shot at hindi ka maaaring magalang na maghintay na sumuko sila. Dapat mong agresibo at walang awang apakan ang gas, bumuo ng isang nakamamatay na sandata sa pagtatapos at tuluyang tapusin ang laban mismo. Sinusuportahan ng datos ang malupit na katotohanan ito, ang mga manlalarong umabot sa 5-1 na lamang sa isang set laban sa mga kalaban sa top 30 at hindi nakakalapit sa loob ng susunod na dalawang laro ay natatalo sa set 73% ng oras. Kung mag-aalangan ka kahit isang maliit na millisecond lang, ang mga manlalarong tulad ni Jelena Ostapenko ay tuluyang babangon mula sa mga patay, hahampasin ka palabas ng court, at marahas na agawin ang laban mula sa iyong mga kamay. Ganito mismo ang nangyari sa Red Clay Court sa Austria. Ang pag-aalangan ni Ayala ay nahalata sa kanyang pagpili ng mga tira noong Game 6 at 7 ng ikalawang set. Naka-siyam na defensive slices siya sa dalawang larong iyon pa lamang, kumpara sa dalawa lamang sa nakaraang 5 laro ng set. Tuluyan ng patay at nakalibing ang mga chismis tungkol sa pandaraya. Ngunit ang brutal na edukasyon ni Alexandra Ayala ay opisyal ng nasa mataas na antas. Sa edad na 19 pa lamang, taglay niya ang talento, ang pagsasanay mula sa Bubuan Rafa Nadal Academy at ang mapagkumpetensyang alab upang makipagkumpetensya sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Ang kailangan niya ngayon ay ang killer instinct, ang kakayahang makilala kung kailan nasugatan ang isang kalaban at ibigay ang huling suntok ng walang awa o pag-aatubili. Ang laban na ito ay magsisilbing alinman sa kanyang pinakamahusay na karanasan sa pagkatuto o isang paulit-ulit na bangungot, depende sa kung paano siya at ang kanyang koponan ay tutugon sa mapaminsalang ngunit nakapag-aral na pagkatalo na ito.